Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-uusapan po naman natin ngayon. Etong si Apollo Kibuloy, aba, hindi na ho umaasa sa Diyos na para sa proteksyon, kundi ho sa, nako, ayon ho dito sa isang artikulo ha. Mamaya ang link makikita ninyo after ng live natin. Ay meron po siya nga tinatawag na Apollo Kibuloy's Vault at ang laman daw po nito ay mga mamahaling baril. Collector din ha. Yan, no, mga mukhang 45 pero hindi ho biro ang presyo ng mga baril na yan. Yan. So from Metrilio Gun Corporation. Price range. Ayan. Ang price range, ito yung mga itsura niyan, di ba? 285,000 to 750,000 pesos depending on model. Oh, grabe no, 195,000. Itong isa 100,000. Naalala ko yung ano, yung pastor na kaibigan niya. Kwento nito, kumain daw sila dati sa Savory, yung paborito nilang kainan nung sila'y mga bagitong pastor pa lamang. Ah, Sinundo siya ng van na ng van ng sasakyang itim galing dito po kay Kibuloy at pupunta sila sa Savory sa San Juan, sa Green Hills. Ah, Nagulat siya pagpasok niya ng sasakyan, nakita niya ron may Uzi. Sabi niya, "Oh, bakit may Uzi dito?" Sabi niya. Para sa protection 'yan." Sabi raw ni Kibuloy. Ang nickname ni Kibuloy po ay Paul, kasing Apollo. "Paul, bakit may baril dito, may Uzi rito?" "Para sa protection 'yan." Alam niyo sagot ng bishop? "Bakit? Wala na bang Holy Spirit wala na bang Holy Ghost ngayon? Kasi po ang Holy Spirit, ito yung nagbibigay proteksyon." Kaya sabi niya, "Bakit? Wala na bang Holy Ghost ngayon?" Iba 'yan, mas mabilis 'yan." Ibig sabihin mas mabilis yung ano, yung Uzi. Tapos yung mga bodyguards niya, mga sharpshooter. Kahit na tumatakbo, meron daw dun yung babae, "Wag mong biru-biruin 'yan. 'Pag 'yan napikon sa sharpshooter 'yan, kaya niyang bumaril at magpatama sa pagitan ng dalawang mata kahit na tumatakbo ka pa." Naku, sabi niya. "Tsaka wag mo akong titignan ng direkta kasi sa kanila Diyos ako." Kumikinang, yung tipong gano'n. Glorified body ako, kaya hindi ako puwedeng tingnan ng direkta. Ayos. Naalala ko 'yan sa mga sa kasaysayan natin, may mga hari na ganyan ang claim nila. Meron naman sa Egyptology, merong ganyan na hindi mo puwedeng titigan ng direkta o tingnan ng direkta ang pharaoh. Sa Korea rin, sa mga hari-hari nila may ganyan din. Kailangan nakayuko lang kayo ng gano'n, mukha kayong mga tanga, 'di ba? So eto, merong ganitong mga pengpeng si ano, Kibuloy. Etong yung kuwento ko sa inyo na 'yon, tagal na 'yan, eh. 90s ko pa 'yan nalaman yung istorya na 'yon, na-share sa akin nung bishop. Hindi 90s, may mga anak na pala ako no'n. Pero early 2000, 'yan, mga 2005 yata o 2004 o 3 ganyan. So early 2000. Ngayon, kaya ko nakuwento sa inyo 'yan, kasi ito yung nagpapatunay na talaga nga na may baril siya. Pangalawa, bukod po dito, meron din po na isa sa mga witnesses diyan sa Senado nung hearing, hindi ba't nagsalita yung lalaki na diyan, nagbababa ng mga armas tapos pag-alis nitong mag-amang Duterte, si PRRD at saka si VP, yung mga alagad nila may bitbit ng bag na ang laman, mga pengpeng. Oh, 'di ba? Kaya ako ba mukhang may katotohanan, kasi si Rappler may nilabas na ganitong ebidensya. Hmm, 'Di ba ang gaganda ng baril, oh. Ngayon yung tungkol naman po doon sa kung nasaan na si Kibuloy, sabi nito, ah, ayan, Bisaya kasi salita niya, eh. Sabi niya, we can ano yun, we can locate using tracking devices." Yan. Ibig yung naalala niyo yung kay Eric, 'di ba? Sa Congress sabi ko, kahit anong pagsisinungaling niyan ipakalkal niyo yung kanyang cellphone. Makuha niyo lamang yung phone number
ng cellphone nito ni ka Eric makukuha na ng, NTC yung mga previous conversations. Whether those were deleted, may kopya yan dun sa kanila. Kaya nga kinuha yung phone number niya and, ibinigay naman ni Badoy. Ngayon yun ang sinasabi nito ng, NBI Davao City, si Archie, na kaya naming mag-track gamit yung mga electronic devices, laptops, mobile phones, and, yung iba pang mga gadgets. Ito na, oh, kaya lang daw po si Kibuloy ay hindi ho gumagamit ng mga gano'n. So kaya ho, hindi nila ma-trace ang kanyang location. So, alam niyo sa panahon ngayon, 'di ba? Kapagka hindi ang isang tao, tingin ko nga ngayon, 'pag hindi nakahipo ng cellphone maghapon, 'yun lang may mga cellphone, hindi nakahipo ng cellphone maghapon, baka parang magkakasakit ng depresyon, 'di ba? Oh, tapos, sa kay Kibuloy na sobrang napakayaman na pastor, 'pag 'di ba pag-aari mo sa buong, universe, kasama ang planet Earth, pati buhay ng mga tao, isipin mo 'yun. Oh, tapos, deprive ka dun sa isang bagay, cellphone pa o kahit na electronic devices, wala, hmm, 'di ba? So sabi niya, "We're sure that, he is still in the Philippines." Ay sigurado naman daw sila na nandito. Yun na nga, hanapin niyo para mailabas at maiharap, 'di ba? Oh, yun ang kailangan gawin, lusubin ninyo yung kanyang mga kuta. Hmm. Tapos mag-ano na kayo ng bounty para sa makapagtuturo na magdadala sa pag-aresto sa kanya. Oh, pag-aagawan 'yan. Mismo do'n sa loob ng kanyang, kongregasyon sa KOJC, ay do'n mismo manggagaling ang magtataksil sa kanya. Sabi niya, "Based on immigration records that show that he hasn't left." 'Di ba, andito pa rin. Kasi naman 'pag umalis 'yun at napunta sa maling bansa, 'di ba mas madali siya na makukuha ng ano, ng, Amerika. Oh, kaya sabi nga niya kasi CIA. 'Yan. Okay, so sabi niya, "We can locate using tracking devices which can be used for cell phones, laptops, use, such gadgets, and that's why we cannot trace his location. We're sure that he's still," sabi niya, "and based on immigration records, nandito pa rin naman daw po si Kibuloy." Okay. Yes, nasa Davao lang naman din daw po si ano, si Kibuloy. Sabi, "My cellphone 'yun, hindi lang nakapangalan sa kanya." Malamang hindi nakapangalan sa kanya nga, 'di ba? Baka cellphone ng isa sa mga workers at 'yun naman ang gamit-gamit nila, 'di ba? Puwede naman din yung gano'n. Kaya nga sabi ko, huwag kayong umasa sa gano'n na hindi sila dapat na makontento sa assurance ng Bureau of Immigration that Apollo Kibuloy is still here in the Philippines, okay? 'Di ba? At, mahirap kaming mag-trace ngayon kasi si Kibuloy ay hindi gumagamit ng, ah, electronic gadgets or devices. Oh, eh, alamin ninyo kung sino yung nasa circle niya, yung mga close in niya, yung talagang, personal na talagang nakakalapit sa kanya na kulang na lang, 'pag tumai yun, may tagapunas pa ng wet packs, 'di ba? So, through that makukuha niyo na ano yung devices na gamit nito, masusundan niyo na, na yung tao, oo. Pati 'pag nagtagpo sila ni Kibuloy, baka malay niyo sa ilalim ng kuweba o kaya sa fast food chain, 'di ba, madali niyong masasakote. Tapos, meron pang, kasama ba si Bantag, kumakain sa fast food chain ano, hmm, 'di ba? Hindi dapat na makontento sila sa ganyan na sasabihin sa atin, wala, hindi namin mahuli kasi hindi namin hindi namin ma-trace." Putragis na 'yan. Sabi ko nga dapat noon pang araw ng Davao City, alam naman ninyo na may bababa na warrant of arrest. Di sana tiniktikan niyo na ng maigi, nag-member na kayo sa grupo nila. Ay naku, hindi pa ho makalipad 'yan. 'Yan, Sir JDB Sirao. 'Yan, kung nasaan si Duterte nandun si Kibuloy. Mm. Baka pinatay naman ng DDS. O baka kasama daw si Bantag, okey?
Yan ang naman nasabi nung iba nasa bunker, 'di ba, nasa panic room. Kasi may nagsabi nga rin 'yan sa'kin na yan palang, kanyang kingdom Chauvinest, may mga tunnels daw 'yan at saka ano, may bunker, 'di ba? Puwedeng dumaan sa backdoor, okey? Yan nakakadiri ang Kibuloy, kawawa ang mga naloko niya, na nasa basement lang yan tatago. Tanong niyo kay Duterte alam niya, 'di ba? Mabuti kung ituro. Baka kinupkop ba ng MNLF? MNLF Davao City lang, kasi yung MNLF na kabuuan, hindi pabor sa kanya. Yung Davao City lang na ano, na branch. Marunong matakot. Kasi nga po, natatakot siya para sa kanyang buhay daw kapagka nagpunta siya ng Senado. Paano 'pag napunta ka ng kulungan, 'di ba? Kung hindi Palmolive, Safeguard ang aabutin mo, ang puti-puti mo pa naman. Alam niyo na ibig sabihin, 'di ba? Parang hindi siya susuko sa madaling panahon at tumagal sana, ah, ano yun, at tumagal sana mali. Pangamba ko na hindi naman sana ipa-assassinate, sana hindi naman. Tingin ko hindi naman ipapa-assassinate, walang magpapa-assassinate diyan. Ang ina-assassinate po yung mga banta sa ano, banta sa, inti tawag dito, sa, integridad ng peace and order ng, Amerika. Ano ba magagawa nito ni Kibuloy, 'di ba? Hindi pag-aaksayahan 'yan ng panahon para sa ganyan. 'Yan ay pagpapaawa na lang nila 'yan para yung mga sympathizers ni dating Pangulong Duterte, 'di ba, eh, kampihan din siya. Kumbaga maging human shield niya. Hmm, Eye in the sky, 'di ba? Hindi, malalaman naman talaga 'yan. Mahuhuli't mahuhuli rin 'yan. Para saan ba? Si Marwan nga nakuha, 'di ba? Kung may search warrant, walang search warrant po, warrant of arrest lang.